Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang nakakagulantang na pagbubunyag ang pinasabog na Sen. Imee Marcos laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos at sa asawa nitong si Liza Araneta Marcos. Mariing kinumpirma ni Imee Marcos sa Transparency for Better Democracy Rally na si BBM ay lulong na sa droga. At kalaunan ay nadala din ang asawa na si Liza Araneta Marcos. Ayon pa sa kanya, madalas sila pa ang naglilinis ng pinagurguran ng kanyang kapatid. Ito ang nakakahindik na pagbubunyag na Sen. Imee Marcos. Ang katanungan nga ng marami, bakit nilaglag ni Sen. Imee Marcos ang kanyang kapatid gayong kadugo naman niya ito? Yan ang isa sa sasagutin natin mamaya. Narito muna ang tinig ni Sen. Imee Marcos. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Liza. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa.
Ito ang nakakawindang na balita mula po kay Amy Marcos, kadugo, kapatid ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Nakakalungkot lang mga kababayan dahil kung may katotohanan itong sinasabi ni Sen. Amy Marcos, nakakaawa po ang ating bansa dahil mismong ang presidente ang lulong sa droga. Marami po ang nagtatanong, bakit nilaglag ni Sen. Amy Marcos ang kanyang kapatid? Gayong kadugo pamanding niya ito. Ano daw ang rason? May mga nagsasabi na posibleng tumakbo si Amy sa pagka-vice presidente sa 2028 kaya nagpapalakas siya sa mga tao. At eto pa ang tanong ng marami, alam na naman daw pala nitong si Sen. Amy Marcos na bangag or nagugurgur itong kanyang kapatid at adik, bakit pa daw hinayaan na patakbuhin ito at ikampanya sa pagka-presidente? Narito nga ang komento ng ilang mga netizen. Alam mo naman pala noon pa lang na nagda-drugs yung kapatid mo, anong pumasok sa utak mo para mag-campaign para sa kanya? And to be a president of all things. Make it make sense, Amy. You only say this now because you want to dissociate from the fact that your family lose your chance for redemption. So agree po ako sa naging komento ng isang netizen dito. Bakit hinayaan pa po ni Sen. Amy Marcos unang-una pa lang na patakbuhin itong kanyang kapatid at ikampanya pa, gayong wala na pala ito sa tamang katinuan dahil ito pala ilulong na po sa droga. At ang masakla pa, pinartner pa po or tinandem pa kay BP Sara. Oo, masaya tayo sa confirmation na to na mula po mismo sa kadugo at kapatid ng ating presidente ang kumpirmasyon, pero syempre, hindi po mawawala yung katanungan natin at pag-aalinlangan sa kanya na bakit nung una pa lang hinayaan mo na to. E di sana ngayon hindi po nalalagay ang ating bansa sa karimari-marim at nakakalungkot na sitwasyon. Sabi pa nga ng isang netizen, pero alam niya pala na ganyan kapatid niya tapos pinatakbo pa niya at tinulungan at makatandem si Sara. Correct. Kaya alam niyo mga babayan, hindi ako nagtitiwala talaga eh. Kahit meron pa po siyang ibunyag, kahit meron pa po siyang ilaglag sa kanyang mga kadugo, hindi pa rin niya ako makukuha mga kababayan. Parang andun pa rin yung doubt ko sa kanya. Siguro marahil dala-dala niya pa rin po yung apelyedong Marcos. Patunayan niya pong mali yung iniisip ng ilang mga netizen kung bakit niya to ginagawa sa ngayon. Kayo ba mga kababayan, ano po ang reaksyon ninyo dito nang malaman ninyo at ikumpirma ng mismong kadugo ng ating presidente na ito ay gumagamit at lulong sa droga? Please comment down below at kung may tiwala po ba kayo kay Amy Marcos.